Kaya Senator Bato, kung nanonood man po kayo, gusto ko po kayong makita sa personal upang magpasalamat dahil pinaglalaban niyo po ang Pilipinas. Nandito na tayo sa Senate of the Philippines. Makikita na natin si Senator Bato. Yun. Diba? Sabi mo, idol mo yun? Siyempre po, mga kumakalat po na droga dito sa, illegal na droga dito sa ating sa Pilipinas. Sa dulo po tayo. Kain. Idol po kita, Senator. Ayan po guys, so kasama po natin ngayon ang pinaka-idol ko sa lahat na senator. Ayan, si Senator Bato de la Rosa. Ayan. Hello po, Senator. Hello, Carlo. Kumusta? Pakapogi pala ni Senator. Ayan po. Senator, may mga question lang po ako sa inyo. Yes, go ahead, kid. Bakit po Bato po yung pangalan niyo po, yung palayaw niyo po? Nagsimula ito nung pag-graduate ko ng PMA, no? Nung nag-report ako sa first na unit assignment ko, my graduation from PMA, din nag-training ako ng Scout Ranger. Batak na batak yung katawan ko, parang bato. So, pag-report ko doon, sabi kaagad sa akin ng mga senior officers doon, no? Si Lieutenant Bato. Kasi yung katawan ko parang bato. Tapos, ako rin ay taga Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. So, na-carry over na yung over the years, yun ang tawag sa akin, Bato. Kaya hanggang ngayon, kilala na ako as General Bato, Senator Bato. Nakalimutan na yung De La Rosa na pangalan, apelido ko. Okay po. May mga napasa na po ba kayo na batas o gagawin pa lang po na batas na para po sa kapakanan ng mga kabataan po, na katulad ko po? Well, ang pinaka malapit na batas na ginagawa natin na malaking epekto sa kabataan, yung ating mga anti-drug laws. Kasi alam natin, natatamaan talaga sa problema sa droga yung kabataan, di ba? Diyan tayo nakatutok ngayon. Marami tayong mga batas patungkol sa prevention, yung supply reduction at saka demand reduction.